Magandang gabi po, mga minamahal kong nanay at tatay at aking mga lolo't lola at higit sa lahat sa mga batang Maynila. At if I'm not asking too much, please do share this live streaming or broadcast by your city government through Manila Public Information Office. Gusto ko lamang po kayong i-update, no, sa napakalaking insidente kaninang umaga hanggang mananghali dito sa lungsod ng Maynila. Kanina po ay nagkaroon ng malaking sunog sa Barangay 105. Uh, Ayan po, makikita nyo sa inyong screen. At ito po ay ang tinatawag namin, mas kilala sa amin sa Tondo, o na what you call temporary housing. No, it was built during the time of, if I'm not mistaken, President Ramos, to accommodate the people from the Smoky Mountain to be transferred temporarily here in temporary housing to be transferred to permanent housing in Barangay 129. Yan po yung history ng lugar na yan. No? I think high school pa lang yata ako noon, nung mga panahon na yun. But then again, unfortunately, uh, sa mga initial report, no, kaya siguro ito'y panawagan po sa mahilig mga lakal, no, mahilig magkuha ng mga wire at nagsusunog ng kable ng kuryente para gawing tanso. Yan ang mga initial report kung bakit ito nagkasunog. Diyan din po ay maraming junk shop yung area na yan. Nakakalungkot man, but you know, nandiyan na yan. I just want to update you, mga kababayan ko, ay salamat naman sa Diyos, no? In the past, katulad ng mga sunog sa Happy Land, which is if you're coming from City Hall going to Navotas via Arten, mauna yung Happy Land bago yan. Halos inaabot ng 6 na oras o 8 oras. But I'm happy and grateful to the following, which I will mention, that it started at 9:45. No? The fire broke out at 9:45 and siya po ay na-fire under control by 12:34. Tapos totally na-fire out na siya at 4:21. Ibig sabihin ay ligtas na po yung area ng posibleng pagbuka ulit ng sunog o paglago ulit ng sunog. Yan po ang gusto kong i-update sa inyo. But meron po ako isang mahalagang gustong gawin o bagay na nais ko po kasi ipagpasalamat. I owe it to a lot of people. When I came in, immediately when I found out na kasunog, I went to the area to take full control and command of the situation. And through the help of some asset, local and our neighboring local government, the national government for that matter, inabot lang halos na 3 oras para talagang ma-control na yung sunog. At awan naman Diyos ay natapos na. So bago ko pasalamatan yung mga sumusunod na sa ganitong paraan man lamang ako'y makapagpasalamat on behalf of the people of Manila, nais ko munang ipalam sa inyo na 865 as we speak, 7:45 p.m. tonight, no, ay 865 families po ang affected. Salamat naman din. Hindi ko minamaliit yung numero, pero kaming mga taga Maynila at mga taga Tondo at mga taga Barangay 105 at
yung adjacent barangay na 101, alam nila kapag yan ay napabayaan, kaya yan umabot ng 2,000 hanggang 3,000 pamilya. Ibig sabihin, kung maalala po ninyo last year, nagkasunog din dyan, umabot sa 2,000 plus families. I was there aftermath, no? Nung aftermath, hindi naman po ako ang mayor noon. It took a while bago na-resolve yung sunog na yun. Inabot ng 2,000 mahigit na pamilya. But dahil sa effort nga po ng ibang tao, ito naman ay nasa 865 families lang. Ibig sabihin, naagapan po. Kahit hindi nakatawid, hindi lumayo, pero malaki pa rin yung sunog sa gitna. So, 865. Then, of course, nagluto kagad ng makakain at may handang tulong ang ating direktor na si Director J. De La Puente. At para makapaghanda na ng hot meal and all other needs na kakailanganin, deployment na kakailanganin, at maraming salamat sa ating mga social worker sa MSW or Manila Social Welfare Department ng ating lungsod through Director J. De La Puente. And ngayon naman ay kami naggagayak na rin para naman sa financial assistance which may happen tomorrow, no? Para sa ating mga biktima ng sunog sa bawat pamilya. But sila naman po ay pansamantala na nailagak sa mga basketball court ng 104, 105 at iba't ibang eskwelahan nearby and adjacent to the community. Kaya maraming salamat sa ating school division office, si Ma'am Nerissa at mga principal. Immediately, they open up their schools to accommodate our fire victims para kahit paano makapag-settle in at kung ano man yung mga nailigtas nila, na mga gamit na naipundar nila ay maitabi muna sa maayos. Kaya maraming salamat sa SDO family at saka mga principal at kay Superintendent Nerissa. So they're okay now, so far. Kumanatag kayo mga taga-lungsod ng Maynila. Now, yung atin naman pong mga ibang naka-inhale, katulad namin, masama pala talaga yung usok. Kala ko bata pa ako. But then again, we have to be there. We need to put things in order and put direction, pooling all resources, and utilize it properly, efficiently, and quickly in a given tragedy or challenges or crisis for that matter. Now, ito po ang dalawa nating nasa ospital, nasa Gat Andres Bonifacio, si Dagoy Kendra, 14 years old. Discharge na siya. Si Umaday Nestor, discharge na rin po siya. At yung isang bata kaninang nilapitan ko, maraming salamat Red Cross. Gusto ko rin banggitin pala yung Red Cross. Tumulong sila sa atin kanina. Now, I hope you don't mind. Please, if you're watching, sa mga miyembro, kawani ng mga babasahin kong opisyal, maraming salamat po. The City of Manila express its utmost gratitude to the following officials and agency. The Department of National Defense and the Office of the Civil Defense, led by Defense Secretary Gilbert Chodoro, through Defense Assistant Secretary Arsenio Andolong. Sila po ang kinausap namin nung nagta-Task Force Alpha pa lang, bago pa maging Task Force Charlie, tinawagan na namin sila on the way there, talking to
MDRRMO Chief, Arnel Angeles, on the situation while on the way there. At sabi niya, uncontrollable pa yung fire at maaari pang lumaki. So bago pa siya lumaki, humingi na kami ng tulong sa National Defense, Department of National Defense, and OCD through Secretary Gilbert Teodoro and Defense Assistant Secretary Arsenio Andulo. To the DND family and OCD family, thank you very much. Baka naman pinagtataka ninyo paano na-involve ang DND at OCD. Kung makikita nyo po yung mga helicopter na ni-utilize natin ng City of Manila, Hiwi helicopter and Black Hawk, yung malalaki pong helicopter. 3 helicopter ang pinadala sa atin ng DND and OCD at para makapagbigay ng tubig o buga ng tubig sa kalagitnaan o sentro ng sunog. Ayan po yung nagamit natin. At ako na po ay testigong buhay. First time na nangyari na na-utilize natin through Chief of Staff Cesar Chavez, no? Na-utilize natin yung ganitong resources ng gobyerno. I think they flew from galing pa sila ng Clark, from Clark to Luneta to Manila Bay, at pa ilang beses nilang pinasadahan. Maraming salamat DND, maraming salamat OCD. Because of that, hindi na kumalat yung apoy. No? At doon sa mga piloto ng helicopter na ito, maraming salamat sa inyo. Ang galing nyo, puro kayo asintado. Opo, alam nyo, nandoon ako mismo personally, and nakita ko yung efficiency at magandang lesson sa lahat, no, sa iba pang syudad, sa iba pang parte ng bansa, na kapag ang national government at local government nag-uusap and in synchrony, mas maraming tulong sa bawat isa ang makakamit, lalo na sa panahon ng aberya, krisis at kalamidad katulad na nangyaring ito. So nais ko rin pasalamatan, ito rin po, the Armed Forces of the Philippines, AFP led by Chief of Staff General Romeo Browner, especially AFP Joint Operation Group for bringing 3 firefighting helicopters. Maraming salamat sa inyo. At kay Colonel Charles Castillo sa pag-coordinate ng AFP assets. So DND, AFP, OCD family, thank you very much sa inyo. At lahat kayo ay nakapaloob sa Office of the President. So to the President, President Bongbong Marcos, thank you very much allowing us to utilize these resources of the Armed Forces of the Philippines. At yan po'y nakita ng mga taga-Tondo. At yan po'y nakita ng mga taga-Maynila na napakalaking bagay. Mas marami tayong naproteksyonan na mamamayan sa nangyari kanina. And of course, I would like to thank, on behalf of the people of Manila, the Bureau of Fire and Protection. Alam nyo, mga batang Maynila, mga nanay, tatay ko, halos yung buong NCR, bukod kay NCR Director ng BFP na nagpunta, no? Iba't ibang district sa Metro Manila, nagpuntahan ng lahat dito, yung mga direktor ng Bureau of Fire. Maraming salamat sa inyo, sa mga taga Metro Manila Bureau of Fire Chief. At sa ating Regional Director. Siyempre, pinagpapasalamat ko sa mabilis na pagresponde si Director Arnel Angeles ng Maynila at 10 ng ating mga kasamahan na empleyado sa MCDRRMO, Manila Department of Social Welfare, Manila Traffic Parking Bureau. Opo. When I arrived, I immediately
gave order to redirect all vehicles in the R10 from Moriones to Capulong. Pasensya na kayo yung mga naabala namin kanina. We need to get that space between Capulong up to Nabotas free of public vehicle, any form of transport except for ambulance and fire truck, which we did utilize. I don't know if you saw the picture. Because of that decision, na pre-up yung space, nakapasok yung mga new supply and all other fire volunteers and Bureau of Fire and other medical transport, nakapasok lahat. No? Kaya maraming salamat kay Director Dennis Biyahe ng MTPB. Kay General Abad, ito po yung nangyari kanina, in a chaotic case, and so much tension among each other, the presence of the Manila Police District and the augmentation coming from the region through the leadership of General Abad and Colonel De Leon of Station 1. Naayos natin yung kapayapaan at nakatulong namin sila sa pagsasaayos at pagpapapanatag dahil baka mamaya yung mga Tolonges ay gamitin tong sitwasyon na ito para sila ay lalo pang maminsala sa katayuan o mamerwisyo sa katayuan ng mga biktima. In fact, may isang insidente kanina, buti na lang may pulis. Nung kinaldag ng pulis, gustong gulpihin ng taong bayan. But that will be subject for my investigation later on. Buti na lang talaga. So General Abad, thank you very much. At yung sa ating, hindi ko lang alam ang tawag sa platoon na yun or grupo na yun. Something to do with DMD or basta it's an augmentation force from Philippine National Police through NCR na napunta sa amin. At kay Colonel De Leon na naging command post, converted into command post yung Station 1 to help us manage all the trucks and traffic all the way to the eastern side of the city. Thank you very much sa inyo. At sa ating mga barangay officials na nakatulong natin doon, lalo na yung mga tanod, maraming salamat sa inyo. At of course, SDO family, fire volunteers. Alam nyo ba mga Batang Maynila, as far as Binyan, Laguna, responded to help the city of Manila today. Shout out sa mga taga Binyan, Laguna fire volunteers at sa lahat ng fire volunteers sa Metro Manila at fire volunteers na nasa Maynila. Nagdatingan ng mga tanker, pumper, name it, everything is there. In fact, I could honestly say, as far as your eyes can see, ang daming nagdatingan talaga, nagtulong-tulong. And putting things in right order, nagkaroon ng synchrony of activities, including our Vice Mayor Chi Atienza, which I ordered to take the lead, pamahalaanan ang ating eskwelahan, evacuation site at ang MDSW. Dahil gusto ko sila na tumangan sa mga biktima habang pinupula habang inaayos namin yung sunog. So thank you very much kay Vice Mayor Chi Atienza. Sa mga residente na tumulong din, at nakiisa nung pinatatabi ko sila lahat. Kasi alam nyo naman, nasunog, lalo na yun, parang pelikula eh. Kasi helicopter dito, helicopter doon, helicopter. Talagang it's like an entertainment to them, but with all honesty, pinagpapasalamat ko sa mga taga-Tondo na nakinig kayo sa akin na umusog, tumabi, for your safety, at para makagalaw ang lahat. So sa Red Cross, maraming salamat. At sa mga hindi ko pa nabanggit, again, the City of Manila, express its utmost gratitude to each and every one of you. Now, ito lamang po, tatandaan po natin pag may mga ganitong krisis, ang kooperasyon ng mamamayan
at pakikinig. Alam kong nalilito tayo, natataranta. Pero ang pakikinig sa mga leader, magdudulot ng mas mabilis na aksyon. This is a testament or a sample case. When leaders, will take responsibility, and the constituency o yung ating mamamayan ay makikinig, mas mapapabilis ang pagtatrabaho ng mga kinaukulang tao, at masawata yung krisis o aberya. Just imagine, ito siguro alam to ng mga taga-Aroma, taga Happyland. Ilang beses na yan nasusunog. Laging malaki ang sunog dyan kasi nga maraming light materials. But today, because of synchronization of activities, one direction, one common goal, iligtas ang mas maraming ari-arian ng taong pinundar ng tao at maligtas ang tao sa gitna ng krisis na ito. Ayan, napabilis, hindi lumaki, naisaayos. We are now moving on the next phase of the approach of your city government. Yung paano naman pangangalagaan yung mga nabiktima ng sunog. Abangan po ninyo yan, patuloy po kaming mag-update. For the meantime, we wanted to use this opportunity to thank each and everyone, those who helped, at lalong-lalo na sa OCD, sa DND. I hope this can be a playbook for others because sayang, ang galing nung ang galing nung talaga, ang galing ng mga helicopter. At daman-dama mo yung puwersa ng pagbuhos ng tubig. Nararamdaman namin sa ground at talagang malaking epekto favorably doon sa sitwasyon na ito ay masawata agad. So yan na po muna mga kababayan sa lungsod ng Maynila at mag-iingat po kayo. Sa mga mahilig magsunog at magtanso, ayan, maging takdang aral sa atin yan. Ayan ang idudulot yan. Nag-aharimunan tayo, ngayon wala na tayong bahay. Kaya maging responsable tayong mamamayan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, kusang disiplina. Pag may kusang disiplina, mas less ang aberya. So muli ito ang inyong lingkod. Sasabing mag-iingat tayong lahat. Mahal ko po kayo. At may awan Diyos, makakaraos din tayo. Sa mga nasunugan, pumanatag kayo dyan. Nandiyan dyan ang ating social welfare through Director J. De La Puente at kami naman ay babalik para sa tulong para sa ating mga nabiktima ng sunog. So magandang gabi po at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Stay safe, keep safe. Manila, God first.